Gabi ng March 28, 2025, dumating ang labi ng 14 na taong gulang na anak ni Evelyn Lamboho. Bakit ganyan? Ano ba? Wala pang isang taon si Papa. Bunso! Ang kanyang bunso, pinatay habang nasa loob mismo ng kanilang silid-aralan sa Parañaque City. Hindi pa nakikita yan. Regalo lang. Uminom ka muna. Ako, hirap na yan. Hindi mo tanggap na naman kayo sa pagsuligan na nagbahalag ko po yan. Nandito tayo ngayon sa Moonwalk sa Parañaque City. Kukumustahin natin yung pamilya ng grade 8 student na namatay sa pananaksak. Magandang umaga po. Condolences, ma'am. Condolences po. Mamatay rin din po ng asawa ko. Bunso sa 6 na magkakapatid ang biktima. Masayahin po siyang anak. Masayahin naman siya. Sila magkakapatid. Close din. Ayan ang mga anak ko. Ayan, sila tuwan-tuwa sila. Mahal lahat sa mga anak ko. Mahilig po siya sa make-up, mga pabango, mga mahal niya mga gamit niya. Pangarap daw ng kanyang anak na maging isang flight attendant. Pero hindi na ito matutupad ngayon. Bandang 1:00 ng hapon noong March 26, 2025, nag-aalangan na raw pumasok sa eskwelahan ang grade 8 student na anak. Mama, hindi ako papasok. Sagot ko naman, bakit? Maglalaba ako. Maya-maya, mga ilang segundo, binawi niya, Mama, nandito ako sa school. E di sabi ko, sabi mo hindi ka papasok, maglalaba ka na sa school ka pala. Ito na pala ang huling beses na makakausap ni Evelyn ang kanyang bunso. Hindi na siya nag-comment. Nakailang text na po ako sa kanya, siguro 4 or 5, hindi niya na sinisin. Sa isinagawang investigasyon ng Parañaque City Police, bago po mangyari yung pananaksak, tumakbo po siya sa isang teacher. Sinumbong po niya na yung suspect may daladalang kutsilyo at nagbabanta na papatayin siya. nang pumasok daw ang teacher sa classroom para alamin ang sitwasyon. Nagkataon po yung victim ay nasa likod po ng teacher at papasok din sa classroom. At doon na po, biglang kinuha ng suspect yung kutsilyo nasa bag niya at doon niya na po sinaksak yung biktima. Nakatakbo pa ang biktima pero hinabol daw siya ng suspect at muling sinaksak. Yung ginamit po ay isang kitchen knife. Lumalabas po, dala-dala po ng suspect yung kutsilyo. Malamang galing po sa kanilang bahay. Ayon sa mga pulis, nai-report sa kanilang insidente halos 1 oras matapos ang krimen. Pinadatan po nila doon mga may bayad po ng dugo at yung upuan po doon ay kalat-kalat na. So wala na pong tao doon. Maliban na lang po doon sa kinordon ng eskwelahan yung crime scene. Napasa kamay din ng mga otoridad ang suspect. Nung mga oras ding yon, isang kamag-anak ang tumawag kay Evelyn. Nasa bahay naglalaba, tita, nasaan si Bunso? Pangalawa, kinabahan na ako. Agad daw niyang tinawagan ang cellphone ng anak. Ang sumagot, teacher, ikaw ba yung mother ni Lamboho? Opo, ma'am. Ma'am, totoo ba nangyari? Nasaksa po ang anak ko. Pinuntahan pa ni Evelyn ang anak sa paaralan pero naisugod na raw ang bata sa isang ospital. Nung pagdating niyo po sa school, hindi ho kayo sinabihan agad na nasa hospital yung... Wala, ang sagot ng teacher, hindi po namin alam. Saan ako tatakbo ospital, teacher? Sagot ko pa, saan ako tatakbo? Saan ospital? Las Piñas, sa ganito? Baka hindi ko na maabutan ang anak ko na buhay. Pasensyahan po kung anong mangyari. Kasalanan nyo to, pananagutan nyo. Kayo po ang may hawak sa anak ko na pupils. Bakit nyo pinabayaan ang anak ko? Pagdating ni Evelyn sa ospital, hindi na niya inabutang buhay ang anak.
Nakita ko yung anak ko, parang tiyo-tiyo na yung sugat niya. Nakikita ko, pagbukas ko po, nakialam po ako sa doktor. Inangat ko yung anak ko, ang daming dugo. Ginanyan ko pa yung anak ko. Ang laki ng tama po dito sa may kinikini. Sabi ko, anak, napuruan ka! Napuruan ka na! Ang dami mo sinasabi sa akin, nagkatotoo. Binubuli ka kung alam ko, hindi na ako pumasok. Ganun lang pala ang pangyayari. Ayon sa mediko legal, 4 na saksak sa katawan ang tinamo ng dalagita. Ano nga ba ang motibo ng suspect para saksakin ang kanyang kaklase? Sino ang binubuli? Yung anak ko, Ayon kay Evelyn, ilang beses nabanggit ng anak sa kanya ang pambubuli sa kanya ng isang kaklase. ang sabi niyo po sa akin, Mama, sasaksakin ako. Binubuli-buli po ako, Mama. Marami po kami magkakaklasmate. Nagsusulat ako, Mama, ng project ko. Pinapakialaman ako. Ang ginawa ko, Mama, sa bandang huli, Mama, nanggigil na ako. Hindi ko man, Mama, sinampal ng malakas. Parang ginanon, hinawi lang daw niya. Ayon naman sa salaysay ng suspect sa mga pulis, Ang sinasabi naman po nung suspect, binubuli daw sa school. Kasama na po yung biktima na nambubuli sa kanya. So yun po ang alibay niya. Kaya na nagawa yung ganong krimen. Sinusubukan nating kunan ang pahayag ng administrasyon ng paaralan pero naka-online class daw ngayong araw kaya't wala ang mga guro ng paaralan. March 27, 2025, naglabas ng pahayag ang paaralan. Sinisiguro raw nilang isang isolated case ang insidente at walang banta sa kaligtasan ng kanilang mga estudyante. Makikipagtulungan din daw ang paaralan sa isinasagawang investigasyon ng PNP para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng biktima. Dagdag pa ng paaralan, meron na ring isinasagawang bag inspections para masiguro ang seguridad sa loob ng eskwelahan. Ayon sa isang child behavior specialist, mahalagang malaman ang punot dulo ng insidente. Dati ba silang magkakilala na may away? No? Dati ba silang magkakilala na nagkaroon ng hindi magandang pagsasama? No? Kinakailangan masagot yung mga tanong na yon kasi napakahalaga nung tinatawag sa behavior. May tinatawag tayong antecedent, yung behavior, yung consequence. Ano ang pinagmulan ng away na yon? No? Maaring meron silang pinag-awayan, meron silang ayaw sa isa't isa. No, napakahalaga rin na ano yung family dynamic nung bawat isa sa kanila. Dahil 14 years old ang suspect, ayon sa Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, wala pang criminal liability ang batang pero kinakailangan pa rin niyang sumailalim sa intervention program. Pero nakasaad din sa batas na kung nagawa ang isang krimen ng isang batang edad 15 taong gulang hanggang 18 taong gulang at meron ng discernment o pag-unawa sa nagawang krimen, sasailalim siya sa naaangkop na paglilitis. Sa ngayon po, nagkaroon na po ng endorsement galing DSWD na may discernment po yung kanyang ginawa. Babalik po siya sa DSWD at doon po siya temporarily for custody sa Bahay Pag-asa. Under the law, ang tinitingnan, ano yung edad ng bata at the time the crime was committed. In which case, ang mag-a-apply pa rin na procedure ay yung RA 9344. So halimbawa, at the time of the offense, yung bata ay minor de edad. Susundin pa rin siya at tatratuhin siya ng batas, yung court proceedings niya, patuloy pa rin yung diversion and intervention programs kahit na lumagpas na siya ng 18 years of age. Hindi yon automatically, as soon as you hit 18, magiging normal criminal case na yon.